Samahan ninyo ako muli at ating buksan ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 2, verses 16 and 17. Proverbs chapter 2, verses 16 and 17. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger, which flattereth with her words, which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. In Filipino, ilalayo ka ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos nang sila'y ikasal. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at ang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Tukso, layuan mo ako. Mga kapatid, sa kurso po ng ating mga pag-aaral dito sa Book of Proverbs, you will be noticing some repetition. For example, don't forsake wisdom, or get wisdom, or refrain from evil, to name a few. Pero ang takot ko po ay baka halos wala din po tayong pinagkaiba sa isang teenager na nagmamadaling makalabas sa pintuan ng kanilang bahay sapagkat naiirita na, naririndi na siya sa tila paulit-ulit na lang na paalala sa kanya ng kanyang magulang. Can you relate, young people? Anong gusto mo makalabas na lang? Alas 9 ang pasok, alas 8 pa lang, gumagayak ka na. Ayaw mo nang makarinig ng sermon. Ayaw mo nang makarinig ng paalala. Halimbawa, mag-ingat ka anak. Huwag kang pagagabi. Sino ba kasama mo? Piliin mo ang mga magiging kaibigan mo. Amin na, mga cellphone numbers nila. Palitan mo anak, ang suot mo. Masyadong maikli. Etc. Ang tanong mga kapatid, ganito din po ba ang attitude natin pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos? Pagdating sa mga tagubilin ng ating Panginoon, para din po bang halos takpan na natin ang dalawa nating tainga para na lamang hindi natin marinig ang mga pangangaral? Pero isipin po ninyo, ang totoo, hindi naman po kasi namamahinga, hindi naman po tumitigil ang temptation. Hindi namamahinga ang tukso. Nariyan palagi yan. Nariyan, nag-aabang lamang ng pagkakataon upang tayo ay mabitag. Nag-aabang lamang ng pagkakataon ang tukso upang tayo ay masila. Sasabihin sa iyo ng masama, halimbawa, mukha ba akong masama? Yung ganda ko na ito, sasabihin mong masama, sasabihin mong may pangit na intensyon. Yun po kasi doon po kasi nagsisimula ang temptation eh. Nagtatanim ng duda sa ating pag-iisip. Yung masama, nagiging parang masama o mukhang masama, baka hindi naman masama. Mukha ba akong hindi katiwa-tiwala? And then yung invitation, sumama ka sa akin
sabay-akbay sa'yo, pero sabay dukot din sa pitaka mo. O kaya na may sabay saksak sa likuran mo. Larawan ng pagtataksil, di ba? Pagsaksak sa likuran. And that's precisely what we would read in John chapter 10, verse 10. There, Jesus is speaking about false Christ with ungodly motives. Ano po sabi doon? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Brothers and sisters, evil is wicked. Evil wants to distract you. Evil wants, if possible, even to destroy you. Evil wants to leave you helpless, joyless, hopeless. Yan po mismo, mga kapatid, ang dahilan kung bakit kailangang paulit-ulit tayong mapapaalalahanan. Ganun natin kakailangan ang kanyang mga salita at ang kanyang mga gabay. Ganito kaseryoso, yun yung dalawang bagay eh. Ano? Ganun mo kailangan ang constant reminder, and then, ganun kaseryoso. Ganun kaseryoso ang mahulog sa kasalanan. Don't take it lightly. Seryoso ang mahulog sa kasalanan. May mga bagay na sisirain ito na hindi mo na kahit paano gawin mo, hindi mo na maibabalik. Hindi na siya kagaya ng dati. Ano man yung mapapasok mong temptation, ano mang klase yung pwede mong pwede nating magawang kasalanan. Kaya't kailangan natin, mga kapatid, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangan natin yung kanyang sustaining, enabling, at ito mahalaga rin, discerning grace. The ability to discern. Because again, we are naive most of the time. You see. Kailangan natin ang lahat ng ito kung papaanong kailangan din natin ang abiding presence ng ating Panginoon. Hindi ka maaaring mabuhay ng malayo sa Panginoon at patuloy na magiging masaya at patuloy na magiging payapa. Ako na magsasabi sa iyo, hindi posible ang mabuhay ng malayo sa Panginoon at manatiling payapa, manatiling masaya, manatiling contented, satisfied, you see. Now, kung sa chapter 1 po, yung mga naaaral na natin sa mga nakaraan, kung sa chapter 1 ang wisdom ay nananawagan, ganun pinuportray, ganun dinidepik ang wisdom, nananawagan, nagsusumamo, ginagawa ang lahat, pakinggan lamang siya ng tao. Dito po, sa chapter 2 naman, ang encouragement ay sa anak, na pagsumikapan, gawin din ang lahat. Parehas eh. Kung paanong ginagawa ng wisdom ang lahat, maabot ka lang. Narito naman yung challenge na gawin mo rin ang lahat, makamit lamang ang wisdom. You see. Napakahalaga na pagsumikapan natin at seryosong hanapin ang karunungan. Pansinin po ninyo kung paanong ipinapaalala sa anak ang kanyang mahalaga at personal na responsibility. Gusto kong i-highlight yon. We do have a responsibility, you see, to acquire wisdom. Mapapasa iyo in so many words, parang ganito ang mensahe. Mapapasa iyo ang karunungan, magtataglay ka ng pagkatakot sa Panginoon kung masikap, nahahanapin mo at hahangarin mo ito. Again,
Accountable tayo sa bagay na iyan. Hindi yan mahuhulog mula sa langit. If any of you lack wisdom, what are you going to do? Ask of God. Now, paano po natin ito gagawin? Let us consider the context. Doon po sa Proverbs 2, beginning verse 1, ito ang encouragement sa atin. My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then, sabi ng verse 5, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Isa-isahin natin. Himay-himayin natin. Ano muli ang sabi sa verse 1? Ang daming action words dito, di ba? Ano sabi sa verse 1? If thou wilt receive my words. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kailangang tanggapin natin. Kailangang isapuso natin ang kanyang mga salita. Hindi yung sabi nga, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pag pumasok sa iyong tainga, isapuso mo. Amen? Kaya hindi lang ako ang may ginagawa, yung mga ngaral ang may ginagawa habang nagsasagawa tayo ng pag-aaral. Mayroon ka ring ginagawa. Tinatanggap mo, ninanamnam mo, at hinahayaan mong manahan sa iyong puso ang bawat salita na ating naririnig. Tatanggapin natin ang kanyang mga salita at yayakapin natin ito dapat. Yayakapin natin ang kanyang mga katotohanan. Pagpapatuloy ng verse 1, if thou wilt hide or treasure up my commandments with thee. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po noon, hindi lang tayo makikinig ng kanyang mga salita, hindi lamang natin ito tatanggapin, hindi lamang natin ito isasaulo, for example. Pagpapahalagahan natin ito, treasure up. Aariin ito na gaya ng isang tunay na kayamanan. Paano mo ba pinagpapahalagahan ng isang kayamanan? Yung mga alahas natin, yung mahalagang singsing at kwintas at porselas at hikaw, paano natin ito pinagpapahalagahan? Itinatago natin, hindi ba? Hindi mo yan iniiwanan kung saan lang, mahalaga yan eh. Kayamanan yan. So itinatago natin, iniingatan natin. At ito, pinanghihinayangan natin kung ma-misplace natin. Amen? Iiyak tayo pagka nawalan tayo ng isang mahalagang kwintas. Bakit? Sapagkat iyan ay kayamanan. So in the same manner, mga kapatid, ganito din natin dapat pinagpapahalagahan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala ka talaga na ito'y pwedeng maging tanglaw sa iyong buhay, na ito'y pwedeng magbigay ng liwanag, na pwede kang hindi maligaw kung may buo mong katapatang pakikinggan ito at susundin ito. Kumbinsido ka ba? In our Bible study the other day, doon tayo nagsimula. Ang tanungin, kumbinsido ka ba na ito ang salita ng Diyos? Sapagkat kung hindi, ay wala nang kwenta yung mga susunod kong sasabihin. Dapat klaro na muna na ito ay hindi salita ng tao. Ito, in fact, ay salita
ng ating Panginoong Diyos. Sa verse 2 again, if thou incline thine ear unto wisdom. May kinalaman naman po ito sa attitude natin. May kinalaman ito sa disposition natin kapag ang wisdom ay ipinapangaral na. Huwag natin itong baliwalain. Makinig tayo at makinig tayong mabuti. Hindi yung wala kang magawa. Magsi-CR, titingin sa cellphone, titingin sa oras. Nasaan ang sabi nga ni Pastor Brad, nasaan ang isipin mo? Yan yung kanyang Tagalog, isipan mo. Pero siya, nasaan ang isipin mo? Diretso lang. Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Diretso lang, sabi ni Pastor Brad Collingwood. Interestingly, ito po ang dictionary definition ng incline your ear. Ang sabi, incline your ear. To incline your ear is to listen intently, attentively, and receptively to what someone is saying. Naiintindihan mo ba yon? Kahit ano nangyayari sa paligid mo, wala kang pakialam. Dahil ang attention mo, your full and complete attention ay nasa mga pangangaral ng kanyang salita. Marami ang hindi binabago at nababago ang buhay sapagkat wala naman talagang natutunan. Tumanda lang sa loob ng simbahan, pero hindi lumago, hindi lumalim, hindi binago ng salita. And we do not want that to happen. Hindi natin nais mangyari yan sa atin. Pagkapatuloy pa sa verse 2, if thou apply thine heart to understanding. So involved din dito ang buo nating puso. Pastor, ayan hindi ako kumikurap. Nakikinig ako mabuti. Hindi sapat yon, mahalaga yon. Pero involved dito ang iyong puso. Involved dito ang iyong damdamin. Nagagawang salingin ng mga salita ng Diyos ang iyong damdamin. May epekto ito sa iyo. Naiiyak ka, natutuwa ka, may ginagawa ito sa damdamin mo. Hindi ka bato na parang wala lang ang lahat. Bagay na nakikita naman sa iyo pag nanonood ka ng boxing. Bakit sa boxing? Buong-buo yung damdamin mo. Amen? Pero bakit hindi yan matagpuan sa atin sa mga panahon ng pag-aaral ng kanyang salita na siya naman pinanggagalingan ng karunungan? Hindi normal ang lahat. Something's wrong kung ganito tayo kawalang pagpapahalaga sa kanyang salita. Ano lang tayo outward lang. Mukhang okay ka naman, pero sa totoo lang, basyong-basyo ang ating puso. At ang pinakamalungkot sa lahat, kaya natin dayain ang lahat maliban sa importanteng wag nating madaya. Dahil ang inaasahan ng Diyos sa atin ay lang lumapit sa Kanya with the sincerity of our hearts. My. Masaya na tayo, nanalo ko natin ang lahat. Mukha naman akong okay. Hindi sa harap ng Diyos kung saan lahat ay hubad at hayag. Everything is exposed and naked in the sight of this God. So again, involved dito ang buo nating damdamin. Hindi lang ito inuunawa ng utak, hindi lang inuunawa ng pag-iisip, ninanamnam ito. Kaya't huwag mong payagan na maging malamig ang trato mo sa salita ng Diyos, sa salita ng karunungan. Mahalin mo ito, panabikan mong marinig ito. Sabi nga ni Job, I desire your word more than my necessary food.
Nakakaligtaan mo yung tanghalian, nakakaligtaan mo yung hapunan. Bakit? Sapagkat nasasarapan ka sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang marami sa atin, sa mga panahon ng pangangaraw, ang iba sa atin sa mga panahon ng pangangaral, tanghali, nagugutom na ako, tanghali na eh. Tagal-tagal mangaral eh. Tama na. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Yung taong nakukulangan pa sa mga natututunan niya, mamaya na yan tanghalian. Pero yung taong basyo, walang panlasa sa kanyang mga salita. Pero mamaya-maya, pag nananghalian, binibitray tayo mismo ng ating attitude towards God and towards other things. Sa verse 3, Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding. Napasin po ba ninyo yung pag-increase nung intensity ng desire, ng paghahangad na maunawaan at taglayin ang karunungan? Ngayon naman, ang tila nilalarawan dito ay isang taong may nawawalang mahal sa buhay. Amen? Again, yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Ano gagawin mo kung may nawawala kang mahal sa iyo? Sisigaw ka ng buong lakas para mo siya makita, para mo siya mahanap. Takot kang mawala siya ng tuluyan. Gagawin mo ang lahat, walang lugar ang hindi mo titignan, walang lugar ang hindi mo gagalugarin. Makita mo lamang ang iyong pinakamamahal. Ibig sabihin, hindi ka tatanga na lamang, hindi ka tatanghod na lamang, at hindi ka basta walang gagawin na lamang. Amen? Verse 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures. Nagpapatuloy itong diwang ito. Halos bahagi ito, o yung bahagi ito, halos walang iniwan doon sa parable na ibinigay ng Panginoon sa Matthew 13:44. Ano nakalagay doon? Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Gaano natin pinagpapahalagahan ng salita ng karunungan? In other words, handa ba tayong i-adjust ang priorities natin upang unahin at mas pagpahalagahan ang karunungan? Ang dami-dami natin minsan, ang dami-dami nating naiisip na ipang-aabala sa sarili natin. Huwag lang tayong magkaroon ng kumpletong panahon, quality time with God's Word, alone with God Himself. Amen? It's the other way around. Baligtad yung ginagawa natin eh. Ngayon na talaga, magbubulay-bulay na ako. Uy, may naiwan nga pala akong siopaw sa ref. Makakuha nga. And then from there, kung saan-saan ka na nakarating, at nakalimutan mo na ang intention mo pala ay magbulay-bulay ng kanyang salita. Hanggang nabuksan mo na ang television, at ayun na, yung GMA, afternoon, walang katapusan yung pagkatapos nun, balita na eh. Oh, my. Your first and most important pursuit must be God's Word. Wisdom. It is more valuable than money. It is more valuable than job promotion. It is more valuable than entertainment, etc.
Tanong, ano ang handa mong i-give up? Go back to Matthew 13:43. Nang malaman niya na ito na yung lugar kung saan nandun ang kayamanan, binenta niya lahat. Yun yung picture eh. Handa mong i-give up ang kahit ano na pwedeng magsilbing hadlang para hindi mapasa iyo ng buo ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Ano ang handa nating i-give up? Mata mo lamang natin ang karunungang nagmumula sa Diyos. At kung mangyayari yan, mga kapatid, kung mangyayari yan, kung handa nating iwan, talikuran ang anumang hahadlang sa iyo, sa atin, upang mata mo ang karunungan, sabi ng verse 5, then shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Yan ang pangako niya. Walang humahanap sa kanya na hindi siya natatagpuan. Walang humihingi ng karunungan na hindi tumatanggap nito. So in summary, kung may kasabikan tayong pakinggan, kung may kasabikan tayong pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita, ang malungkot, nag-aaral pa tayo, yung isip mo sa papasukan mo na bukas. Napakalungkot nun. Nagtataka pa tayo bakit wala tayong panlaban sa mga tukso na ating nakakasalubong sa buhay. Kung masikap mo ito at regular na babasahin at bubulay-bulayin, isa sa puso at uunawain na para bagang dito nakasalalay ang iyong buhay. Kung klaro sa iyo na ang mga kasalimutan at ang mga kaguluhan sa buhay ay maugat sa paglayo at sa pagsasawalang bahala ng tao sa kanyang salita, kung gayon, hihingin mo ito ng may buong sikap, ng may buong pagpapahalaga at paggalang sa nag-iisa lamang na pwedeng makapagbigay nito sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoon. Walang ibang pwedeng magbigay sa iyo ng karunungan kundi ang Panginoon. And that's precisely ang sinasabi dito sa Proverbs 2:6 and 7, di ba? For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler or a shield or a protection. Kanino? To them that walk uprightly. This is precisely the reason why the pulpit is placed at the very center of the front of our worship hall, not off to the side, hindi doon sa back, hindi doon sa likod. Why? Because it ought to be at the center of our attention, at the center of our collective worship, corporate worship. Dito po sa pakikinig at sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Dito natin dapat ginugugol at dapat gugulin ang mas malaking bahagi ng ating oras at ng ating pagsamba. Amen? Hindi kalahating oras na nagkakantahan, naglulundagan, pagkatapos 10 minutong mag-aaral kunwari ng kanyang salita, pagkaraan uwian na. No. Mahalaga ang salita ng karunungan. Kaya dito natin iniuukol. Napansin nyo ba yon? Maraming mga simbahan, mas marami ang kantahan at sayawan at kembotan. Mas marami ang kwentuhan at fellowshipan. May mga simbahang nagdadrama pa. May play acting pa. At pagkatapos, mangangaral ang pastor 10 minuto, naiinip pa. 10 minuto na lang ang binigay na oras sa pastor, naiinip pa. Kung doon tayo akit, something is wrong with us. Amen. Kung ito ang nagdadala sa iyo ng kasiyahan, something is wrong with us.
Hindi sa hindi mahalaga ang awitan, hindi sa hindi mahalaga ang fellowship, pero lahat ng yan ay nakatayo sa iisang saligan, ang Diyos at ang kanyang mahalagang mga salita. Now, sasabihin natin, madalas ko nang naririnig, pastor, yan eh. Ang kailangan ko, practical application. Sabi ko nga, for the longest time, gano'n naman ang klase ng ating pag-aaral, hindi ba? Sa mga talagang nakikinig, kung mangaral tayo sa ating pulpito ay theological and then palaging may application. Ang halimbawa ay ito. Sa pagkakataong ito, magbibigay si Solomon ng isang konkretong halimbawa ng situation kung saan kakailanganin natin yung narinig natin at naisapuso nating karunungan. Kung hindi tayo nakinig, yun na. Pagdating na nung practical na hamon sa buhay, hindi tayo gaya. Ang tanging maririnig, sabi ko nga sa isang kapatid natin, kota na ako, brother. Noong isang araw, 3 ang aking kinounsel. At madalas kong naririnig, kung nandito ka, hindi ikaw yon. Pero madalas kong naririnig, hindi ko po maintindihan kung paano nangyari. Basta po nangyari. Hindi pwedeng hindi mo naintindihan kung paano nangyari. May mga pagkakasunod-sunod na kaganapan na nauwi sa gayaan. At ito na nga po. Let's go back to our text. Proverbs 2:16 and 17. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger, which flattereth with her words, which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. Ilalayo ka, in Filipino, ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos nang sila'y ikasal. In the midst of King Solomon's challenge for us to eagerly desire to acquire wisdom, in the midst of him telling us the benefits of knowing the scriptures, he gave some wisdom principles that if diligently observed will deliver us from this kind of sexual sin among many others, di ba? Maraming itinuturo sa atin, mga kapatid, sa Book of Proverbs tungkol sa mga prinsipyong may kinalaman sa iba't ibang klase ng relationship. Halimbawa, nariyan yung pagtuturo ng Proverbs tungkol sa relasyon sa pagitan ng magulang at ng mga anak. Nandyan din po ang pagtuturo tungkol sa relasyon sa pagitan ng kaibigan sa kapwa niya kaibigan. At heto po, sa partikular nating pagtatalakay, ay ang relasyon naman sa pagitan ng mag-asawa. Ipakikita po sa atin dito na ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay isang covenant relationship. Ang ugnayan ng dalawang magsing-irog na ikinasal ay isa palang uri ng tipanan, ng kasunduan. Ano muli ang sabi sa verse 17? Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos nang sila'y ikasal. Or in our King James, which, meaning the strange woman, forsaketh the guide of her youth and forgetteth the covenant of her God. Marriage is a covenant. Marriage
is a binding agreement between two people. Ginagawa itong agreement na ito, no less, before God, in the presence of God. Now, may mga tao, lalo na sa panahon natin, ang tila nagtataas ng kilay pagdating sa usapin nito. Sasabihin ng iba, bakit kailangan namin ng isang pirasong papel, i.e., marriage contract, para lamang masabi o para lamang mapatunayan namin ang kawagasan ng pagtitinginan at pag-ibig namin sa isa't isa. Ala na, it's but a piece of paper. We are madly in love with each other. Tapos. Period. Hindi pa ba sapat yun? Mahal namin ang isa't isa. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ng kontrata. Hindi naman talaga kailangan ng tipanan, ng covenant. Hindi yan kailangan. Hindi kailangan ng kasal para lamang masabi kung gaano natin kamahal ang isa't isa o kung gaano kamahal ng dalawang nag-iibigan ng isa't isa. In fact, go ahead. Kahit ngayon, pwede mong gawin yan. Ang i-express ang matindi mong pag-ibig sa iyong sinisinta. Walang problema. Hindi kailangan ng pirmahan. Hindi kinakailangan ng kontrata. Kung yun lang ang pinag-uusapan. Pero sabi nga po ni Timothy Keller, and I quote, "A wedding is not a declaration of present love." Meron na tayo nun eh. Nababaliw-baliw nga tayo eh. Makita mo pa lang siya, nalulusaw ka na. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Sige, uwi ka na sa bahay mo. Uwi na rin ako. A wedding is not a declaration of present love. It's a promise of future love. Amen? It's a promise of future love. Ano ibig sabihin nun? Sa hinaharap pa, kailangan ng covenant. Sa hinaharap pa, kailangan balikan at alalahanin yung tipanan, yung kontrata, yung pangako. Hindi ngayon eh. Hindi ngayon. Sa hinaharap. Sa daku-daku pa roon. Napansin po ba ninyo? Sa ginagawang vows o panunumpa sa araw ng kasal? Actually, yung mga significant component ng vow, halos pare-pareho, mapa-Roman Catholic man yan, o Anglican, or Christian wedding. Halos pare-pareho. Future looking. Di ba? Ano ang halimbawa? I take thee to be my wedded wife or husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love, to cherish, and to cherish till death do us part, according to God's holy ordinance, and thereto I pledge thee my faith or my faithfulness. Napansin po ba ninyo, ang diin ay hindi kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Sige na, granted, you are madly head over heels in love with one another. Okay yan. Okay yan. Pero tingnan po ninyo bakit kailangan ng sumpaan sa isa't isa. Ito po ay pangako. Pangako na magpapatuloy kang magmamahal. Pangako na magpapatuloy kang magtatapat. Pangako na magpapatuloy kang magtsatsaga.
magpapasensyahan, hindi sisira ng isa't isa, hindi pipintasan ng isa't isa, lalo na sa presensya ng iba. Magpapatuloy, ito'y pangako na magpapatuloy na magpapahalaga sa isa't isa, anuman ang mangyari, anuman ang inyong pagdaanan sa buhay. Ipinangako mo, tutuparin mo. May varicose veins o wala. Malaki man ang tiyan at kalbo o hindi. Anuman ang situation, because I'm telling you, nagbabago ang panahon. Kung saan, unti-unti mo nang hindi mararamdaman yung kilig na 10 taon ang nakalilipas ay nandyan. Are you following me? Sa mga mag-asawa dito, dahil ang marriage nga ay isang tipan, huwag ninyong kalilimutan na may tungkulin kayo sa isa't isa. Higit kanino pa man, ministeryo ninyo ang isa't isa. Narinig ba niyo ko? Bago ka mag-active, which is definitely wonderful, sa mga ministry sa simbahan, ang una mong ministeryo ay ang iyong asawa. Amen? Amen? Now, itong bahaging ito, istriktong patnubay at gabay ng magulang ay kinakailangan. SPG, itong bahaging ito. Tingnan po ninyo sa 1 Corinthians chapter 7, beginning verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Narinig nyo? Hindi sinabing to avoid fornication, let every man have his own girlfriend. Hindi. Wife and husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Mga kapatid, lalo na sa mga kapatid kong kababaihan, at pagkaminsan ay sa mga kalalakihan, kung halimbawa niyayakap ka ng iyong asawa, kung sinasabi niya sa iyo na maganda ka, kung gusto niyang hawakan ng iyong kamay, o kung nais niya na ikaw ay kanyang mahalikan, matuwa ka. Amen? Dahil ikaw ang kanyang gustong halikan. Matuwa ka dahil kamay mo ang gusto niyang hawakan. Hindi yung, hugas ako ng plato. Hindi yung nagfa-fasting and prayer ako. No. Huwag mong itaboy ang asawa mo. Kaya sa lumalapit sa iyo, ay nahahalina sa sayo. Amen, Brother Roman? Nakita ko nagbubulungan yung mga asawa doon. Ano sinasabi ni Brother Roman kay Sister Lovely? Pakinggan mo. Huwag mong itaboy ang asawa mo. Huwag kang mairita, huwag kang magdahilan. Dahil kung hindi na niya ito ginagawa sa iyo, doon kakabahan. Maaaring naibaling na niya sa iba ang kanyang pagtingin. Going back to Proverbs, this time let us read
Proverbs chapter 5 verse 17 in Filipino, dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag makihati sa iba. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. Maganda siya, kaakit-akit siya gaya ng usa. Sabihin mo sa iyong asawa, mukha kang usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig. At halos gayon din ang gustong ipaunawa sa atin ang ating text. Going back to Proverbs chapter 2 verse 17, pansinin natin yung description ng relationship ng mag-asawa dito. Magkaano-ano ba sila? Magkaano-ano po ba ang mag-asawa? Sabi nga nung isa nating kapatid, nagising siya isang araw, nabuksan ang kanyang isipan at na-realize niya, ipinagpaplantsa ko, hindi ko naman kaano-ano. Ipinaglalaba ko, hindi ko kaano-ano. So dapat maging malinaw sa atin, kaano-ano mo ba ang iyong asawa? Lungkot nun, ano? Abay, wala akong pinagkaiba sa katulong, hindi inuupahan. Pero pinagpaplantsa mo, pinaglalaba mo, pinagluluto mo. Amen? Lalo na kung nagsasalita noon yung lalaki. Di ba? Ano sabi muli? To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words, which forsaketh the guide. Yan ang gusto kong mapansin. The guide of her youth and forgetteth the covenant of her God. Pag tinrace back mo, kahit na sa ating regular na Strong's Concordance, yung salitang guide doon ay partner. At hindi lang basta partner. Kasama sa definition ng guide dito ay yung romantically intimate and best friend. Oh, what a definition. Kaano-ano mo ang iyong asawa? Siya'y iyong partner. Kaano-ano mo ang iyong asawa? Ikaw ay romantically intimate sa kanya. At siya ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Normally, ang mag-asawa, ang malaking bahagi ng oras niya ay ginugugol niya sa pagkikipagtransaksyon sa kanyang asawa, di ba? Face to face yan eh. Pagdating naman sa kaibigan, lalo na kung matalik na kaibigan, kayo naman ay naglalakbay sa journey side by side. Yan yung pagkakaiba. Kung mag-asawa, absorb kayo sa isa't isa. Pero kung magkaibigan, kayo ay naglalakbay side by side towards a particular goal or destination, di ba? Parehong totoo yan. Dapat sa mag-asawa. Saan kayo papunta? Di ba ganun ang magkaibigan? Meron kayong pinagkakaibiganan eh. Hindi naman yung wala kang pakialam sa akin, wala rin akong pakialam sa iyo, basta nga magkaibigan tayo. Hindi yun possible eh. Klaro ba sa bawat isa, couples, kung saan kayo papunta? Sa pagkakataong ito, bayaan yung basahin ko si C.S. Lewis. Itong sabi niya, the very condition of having friends is that we should want something else besides friends. Where the truthful answer to the question, do you see the same truth? Would be, I see nothing and I don't care about the truth. I only want a friend. No friendship can arise. Though affection, of course, may, there would be nothing for the friendship to be about. And friendship must be about something, even if it were only an enthusiasm for dominoes or white mice. Those who have nothing can share nothing.
Those who are going nowhere can have no fellow travelers. End of quote. Naiintindihan nyo ba yon? Dapat klaro sa mag-asawa saan kayo patungo. Meron kayong mga bagay na pinagkakasunduan nyo. Masaya kayong ginagawa ang mga bagay-bagay na magkasama. Sabi nga ni C.S. Lewis, kahit na yan ay kasing simple ng paglalaro ng domino o ang common interest sa puting daga. Diyan na po buo ang pagkakaibigan. Baka kaya nagdi-drift apart ang mag-asawa dahil magkaiba na kayo ng interes. Magkaiba na kayo ng pagpapahalaga. At wala na tayong tainga na pakinggan kung saan ba patungo ang ating asawa. Amen? Ako ay tinuwid ng aking asawa just the other day. Ang sabi ko kasi, uwi yung anak mo, ano kaya ang mailuto? Mahilig akong magluto para sa aking mga anak. Conforme rin yun kung sino yung anak na pinag-uusapan dahil iba-iba sila ng paborito. Extreme yung pagkakaiba-iba ng kanilang paborito. Simpleng gumanon yung aking asawa sa akin by saying, puro na lang anak mo ang tinatanong mo kung ano ang gusto niyang kaining ulam. Wow! Sakit. Tinablan ako doon. Dahil totoo yun. Puro na lang mga anak ko ang interest ko. Ano kaya ang gusto nila? Samantalang siya yung araw-araw kong kasama. Amen? Yun ang ibig nating sabihin. Gaya ni Kristo. Mag-asawa pero matalik ding magkaibigan. Gaya ni Kristo. We should have our spouse's best interest in mind. Ano ang pinakamakabubuti sa kanya? Di ba gayon ang ginawa ni Kristo? Hindi niya naman tinanong kung anong pwedeng ibigay ng church sa kanya. Ibinigay niya ang sarili niya sa church. At nais niya na ang mga ito ay mabago araw-araw hanggang sa ito ay maging konforme sa kanyang larawan. To be conformed to the image of His dear Son. Gayon din po nawa ang maging diwa ng bawat isa sa atin. Hindi yung personal na interest natin, kundi kung ano ang makabubuti, makaiinam sa aking asawa. At dahil dyan, dahil may lakbayin at malayo pa ang lakbayin, hindi mo lang nakikita kung sino siya ngayon. Nakikita mo rin kung ano siya magiging sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Maaaring hindi mo nagagustuhan. Maaaring nasusuya ka kung sino yung kasama mo ngayon. Pero that's precisely what we have. Hope in the gospel. Na walang hindi kayang baguhin ang ebanghelyo at ikaw ay kasangkapan doon. Hindi yung you have already given up. Di ka na magbabago. Ganyan ka na lang. At ayoko na. Sawan-sawa na ako. Lalayas ako. Pero saan ako pupunta? Balik. It was Louis Smedes who made this comment. My wife has lived with at least 5 different men since we were wed. And each of the 5 has been me. Wow. Again, my wife has lived with at least 5 different men since we were wed. And each of the 5 has been me.
Ano ang ibig sabihin? Lahat pwedeng magbago. Lahat nagbabago. May pag-asa. At maging kasangkapan kanawa, maging katuwang kanawa sa pagbabagong ito. Maaaring di mo nagugustuhan kung sino ang asawa mo ngayon, kung anong ugali niya, kung anong inaasta niya. Pero pwede kang mag-rejoice sa katotohanan, sa kamay ng Diyos. Walang hindi imposible. Kinita ko na kung ano siya magiging sa tulong at awa ng Diyos. Amen? Amen? Oh, mga kapatid, as I close this morning, let me encourage married couples for just a moment. It is too easy once you have lived with someone long enough to get out of the habit of complimenting them. Going back to our passage, to show you where I'm coming from. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words. Ano ang kapangyarihan ng nang-aakit na babae o lalaki for that matter? Flattering words. Nandyan ang pwedeng weakness ng sino man sa atin. Again, going back, let me encourage married couples for just a moment. It is too easy once you have lived with someone long enough to get out of the habit of complimenting them. Your spouse wants to be complimented. That is but natural to all of us, tama? Mabubuhay ka ba ng masaya kung puro na lang pintas, pintas, pintas ang naririnig mo laban sa'yo? Gusto rin naman nilang makarinig kung gaano mo sila binavalue, kung gaano mo sila pinagpapahalagan, kung gaano mo sila na-appreciate. And you are the only one who should be doing that with your spouse. Walang ibang dapat nagagandahan sa iyong asawa, walang ibang dapat na nagpapahalaga ng higit sa iyong asawa maliban sa iyo. But if you do not, know that they will be more vulnerable to the flattery of others. Buti pa si Inggong magtataho. Napansin na hindi kulot ang buhok ko dahil reband ako. Samantala yung asawa ko, ginaganong ko. My. So men, brothers, take the time to speak something very sweet to your wives. Sisters, ladies, do the same to your husbands. There may be someone out there who is getting ready to set a trap for them. Make it completely ineffective by lovingly complimenting your sweetheart, and do it more regularly. It is, brothers and sisters, a wise thing to do. It is the right thing to do. Amen.